Magandang umaga po sa ating lahat. Ang akin pong ibabahagi ay ang salitang sigurista. Marami po sa atin ang sigurista, di po ba? Marami din naman ang hindi. Pero kapag dumating po sa pananampalataya, mahirap po yung hindi tayo sigurado. Ako po ay nanggagaling sa passage po ng Galatians chapter 2 verses 1 to 10. Ito po ay sulat ni Paul. At napansin ko po, si Paul ay isang sigurista. Dito po sa verse 1, makikita po natin na si Paul ay pumunta po sa Jerusalem. Ang Jerusalem po during that time, yan po ang kanilang main church. Kung siya po ay nasa Antioch, siya po ay naglakbay more or less ng mga 300 kilometers. Napakalayo. Pumunta siya ron mga kapatid dahil may nabalitaan siyang problema. At palagi ko yung problemang yun ay nakakarating sa kanya. Alam niyo po si Paul, siya po ay nakafocus hindi po sa Israel. Siya po ay apostol ng Diyos para sa mga Gentiles. Pero nababalitaan niya marahil ang problema sa Jerusalem. Kaya ang aking suspetsa, siya po ay nanalangin ng matindi bago siya pumunta ng Jerusalem. At ang sabi nga ng verse 1, nang makakita siya ng pangitain mula sa Diyos, marahil bunga ito ng kanyang prayer, saka siya pumunta. So makikita natin na siya po ay sigurista. Alam niyang may problema sa Jerusalem, pinasok na po kasi sila ng ibang turo, ibang gospel. Jesus Christ pa rin naman, kaya lang, plus many other things, kagaya ng Torah, batas ni Moses, Sabat, mga bawal ang ganito, bawal ang ganyan, at ini-emphasize ang circumcision. So si Jesus Christ, plus other things. Yun ang nabalitaan niya. So I suspect that Paul prayed very hard. At nang makakita na nga siya ng revelation from the Lord, yun ang naging tungtungan niya bago siya pumunta ng Israel o ng Jerusalem. Ito nakasulat sa verse 1, then after 14 years I went up again to Jerusalem, this time with Barnabas. I took Titus along also. I went in response to a revelation. So yan po ang makikita po natin na sigurista po siya. Hinintay niya po ang revelation from God. Pangalawa po, sinama niya po si Barnabas and si Titus. Mga lalaki na matatawag nating good reputation. Sila po, in fact, mga kapatid, si Titus ay siya po naging pastor ng Crete, di po ba? Si Barnabas naman ay tinatawag nating the son of encouragement. So, itong si Pablo, bago siya sumabak dun po sa problema, dun po sa Jerusalem Church, sigurista siya. Sinama niya ang mga magagaling na lalaki, mahuhusay na lalaki, para maging katuwang niya. Wala naman siguro dun sa revelation na yon na kasama yung dalawa, pero gusto niyang maging sigurado. 2 heads are better than 1. 3 heads are better than 2. So yan po. Pagdating ni Pablo doon po sa Jerusalem Church with Titus and Barnabas, sigurista talaga. He met the esteemed leaders. Hindi muna siya nag-ingay. Kinausap niya ang mga appointed leaders, mga esteemed leaders. Okay? So yan po ay intentional. Pagkatapos ng makaharap niya na ang mga leaders ng Jerusalem, sigurista, he presented the gospel, the pure gospel about Jesus Christ, that Jesus is the only bridge to heaven. Ayan po, mga kapatid. So, he did many clarifications, I suppose, sa meeting na yan. And ito po, ang sabi dyan sa Bible, he wanted to be sure that he was not running a race in vain. Sigurista. Ayaw niya na ang kanyang gera, ang kanyang karera ay mawala ng kabuluhan. Kaya, pumunta siya doon at kinausap niya ang mga leaders. At tiniyak niya ang mga turo kasi natatakot siya na baka iba ng gospel ang tinatangkilik nila. Baka ang paniniwala nila ay, yes, si Jesus Christ, pero marami pang associated na mga batas-batas at mga regulasyon at yun ang gusto niyang maalis pagdating sa aspeto ng kaligtasan. Si Lord lang kasi talaga, period. Okay? Alam niyo, pagdating doon, nagkaroon pa ng issue dahil pinipressure ng mga
false teachers doon na sino ba to? Si Titus ay dapat pang i-circumcise. Pero makikita natin mga kapatid, bagamat matindi ang pressure, hindi po sila nagpadala sa pressure. Hindi nagpatuli, hindi nagpa-pressure si Titus. Alam nyo ba mga kapatid kung nag-give in sila sa pressure na yon? Kumbaga sa chess, mati sila. Kasi good works yun kasi batas ni Moses yun. Kasi mga kapatid, ang problema po sa batas, kapag may sinunod kang isa, you are obligated to follow everything. Kaya sabi ko nga, mati sila. So mga kapatid, ang tanong ko lang, sigurista ka ba? Si Paul, sigurista. Ako po'y sigurista. Kaya lagi ako nagpipreach gabi-gabi para masiguro natin na ang gospel natin ay talagang si Jesus Christ lang. Sana yan lang ang nasa puso mo. Kung gusto mong pumunta sa langit, Jesus Christ alone. Maging sigurista ka sa iyong kaligtasan. Tiyak, kapag kay Lord ka, sure bull yan, papasok ka sa langit. Magandang umaga at pagpalain tayo ng Diyos na buhay.